Hello, what's up mga ka-hybrid? At nandito na naman po tayo at binisita ko po to itong aming tanim na super hybrid rice na Lab 777 ng Leeds Agri. Pero bago yan ay meron po akong isa-shoutout at nagpapa-shoutout itong ating ka-farmers natin taga Isabela, si Eduardo Daway 77002 at si Will John Casem Nazareno from La Union. Yan po. Bumisita po ako dito sa aming area, dito po sa aming tanim na super hybrid rice na Lab 777 para po i-update ko po kayo at yung aming naging protocol doon po sa aming basal, yung pagkakabasal po dito po sa aming tanim. Pag-uusapan po natin hanggang dulo. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, i-update ko po kayo. At nandito po ako ngayon sa aming area. Ngayon i-update ko po kayo doon po sa aming binasal namin dito sa aming tanim na super hybrid rice na Lab 777 ng Leeds Agri. So ngayon nandito ako ngayon para pakita sa inyo yung development ng aming ginawang protocol dito, no. So yung from yung bioenzyme, tapos yung chemical method na aming in-apply na herbicide plus yung basal application pa lang mga ka-hybrid. So ito ngayon ay 18 days pa lang mga ka-hybrid at napakaganda na po yung resulta nung aming binasal application namin dito. So ngayon magtatanong kayo kung ilang nga po ba yung aming binasal dito. So dati kasi tinaniman namin ito ng sibuyas. Ngayon nagbawas po kami dito ng fertilizer dahil nga po ay napakadami na po ng maaring mataas na po yung acidity nung kanyang lupa dahil nga hindi pa po masyado natutunaw yung aming in-apply na mga fertilizer dito nung nakaraang taniman ng sibuyas. So ngayon nagbawas po kami dito ng fertilizer ngayon mga ka-hybrid. At syempre pagka sobra-sobra pa kasi yung ginawa namin doon, katulad doon sa Bigante Plus ay hindi naman namin tinaniman ng sibuyas yon. Ngayon dito ay nagtanim po dito ng sibuyas ngayon. At mapapansin nyo napakadami po ng aming in-apply rito na sibuyas na fertilizer. So kaya naman ay halos konti lamang po yung binasal namin dito kasi yung tendency yung ginawa namin yung tinanim namin na NK halos dumapa dahil nga hindi namin na-maintain yung fertilizer, kaya naman po ay ayun sobra po ang nitrogen, kaya po ay nag-cause ng pagdapa. Yan po. So ngayon papakita ko po sa inyo yung aming tanim ngayon, yung update ko po ngayon yung resulta ng aming tanim dito po sa aming area na super hybrid rice na Lab 777 ng Leeds Agri. So ayan, at bali yung pa lang po yung naming na-apply dito yung from bioenzyme, chemical method at yung mga fertilizer na binasal pa lang namin. So ito ay 18 days. Yan mga ka-hybrid. Bali nag-apply kami ng chemical method na herbicide yung from the after transplant ay yung bali 19 days yung pabunot namin, bali 20 days yung aming lipat tanim. So kami po ay nag-apply nung ika 2 days, bali po 20 days, bali 22 days po ang bali di ba ang lipat tanim ang bunot namin ay 19, lipat tanim day 20 plus 2 days ay doon po kami nag-apply ng chemical method na herbicide, ay yun po yung machete. So ngayon yung day after transplant, bali 2 days pa lang nung after day of transplant kami po ay nag-spray na ng herbicide. So ito po yung pagkaka-spray ng aming katiwala dito, no. So ito yon. Yan. So ngayon titingnan natin ngayon yung resulta itong development ng aming tanim na Lab 777 no mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo? Tingnan natin ngayon yung aming tanim
para po ma-share po natin at makita po ninyo sa mga baguhan na nakapagtanim na po at naka-experience ng magtanim nitong super hybrid rice na Lab 777. So tara, let's go! Yo, what's up mga ka-hybrid, at nandito na naman po ako sa aming area kung saan ay gusto ko lang po i-share, ipakita sa inyo yung aming tanim na super hybrid rice na Lab 777 ng Leeds Agri. So ngayon ay so you can see at napakaganda na po ng development nung aming tanim na super hybrid rice na Lab 777. So ilalagay ko po dyan mga ka-hybrid yung contact detail. Bali po dito sa aming area ilalagay ko po yung contact detail na pwede nyo pong ma-orderan ng Lab 777 dito po sa Gawing Nueva Ecija, no? Sa ibang lugar ay ilalagay ko pa din dyan yung mga pwedeng kontakin, at laglagay na rin po ako mga ka-hybrid dun sa aking community guide na pwede nyo po kontakin at kanilang Facebook page ng Leeds Agri about po pag dating sa order ng Lab 77 at saka yung Bigante Plus. Yan po yung nilagay ko po doon sa aking community guide. Nandun po yung kanilang Facebook page. Pwede nyo po silang i-PM doon at mabilis naman po sila nagre-reply pag halimbawa 10 kayong area ay maglalagay po siya doon at bibigay nyo po yung eksaktong person na pwede nyo po kontakin sa inyong area, at yung mga price list ay ibibigay na rin po niya yun. So katulad din po sa amin. So yan ay so you can see Lab 777 day 18. So yan, napakaganda na po. Ayan, pagdating dito at napakaganda na. So hindi na rin kami nag-spray dito ng pangkuhol dahil nga ay nung araw na 1 week ay hindi masyado naulan kaya medyo natuyo at yung mga kuhol nagsipag-alisan na. Ayan, so hindi kami nag-spray dito ng amo mga ka-hybrid, no? So herbicide lang, yung machete day 2, yung ika day 20, tapos magbilang kami ng 2 araw. Pwede naman yung yung after day after transplant, pwede po kayong mag-spray ng herbicide ng katulad ng machete, Novlec at Sofit. Yan po yung mga example na pwede nyo pong i-spray. Pero sa amin machete po at tested na po namin. Kami ay talagang trusted ng machete. Yan po mga ka-hybrid. At syempre, bakit nga kami nag-spray ng pwede po kayo mag-spray ng herbicide yung mismong lipat tanim at yung day 2 days, pwede naman mga ka-hybrid at hanggang 5 days yan. Para kasi yung halimbawa basa-basa pa lang siya, katulad nito matubig, nag-i-spray ka na ng pang herbicide, pwede po yun po yung best timing para po yung mga buto hindi na po tutubo yon mga ka-hybrid, at maganda po yung magiging resulta dun sa kanyang lupa para po pagka nag-spray po kayo late na at medyo tumubo na yung mga damo, mahirapan na po kayong puksain yon. Para ito pa lang, lipat tanim, nag-spray ka na ng herbicide, buto pa lang hindi na siya tutubo. So pwede naman hanggang 3 days hanggang 5 days. Yan po yung best timing para po sa buto-buto. Yan po. At kami ay nag-basal application na rito. Ay katulad ng sinabi ko nga, ay nagbawas nga po kami rito ng pataba. So ano nga po ba yung aming in-apply na abono dito? Syempre ay hindi kasama sa listahan talaga yung yung urea. Tsaka po triple 14. So nagsama din po kami rito ng ammonium sulfate po mga ka-hybrid, yung 1620-0. Yan po. At yung magandang epekto po nun, kasi ang nitrogen kailangan talaga dito sa bago pagsibol. Kaya napansin ko dito ay maganda na yung kanyang resulta. At tingnan mo naman yung kanyang suwi niya. Oh. Ayan mga ka-hybrid. Dito tayo. Sample. Ayan o. Tingnan mo yung suwi niya kagad. Napaka ganda. Oh. Ang dami na kagad. So bibilangin natin yan. Lalo na yan. Napakadami ng kanyang suwi niya.
So day 18 pa lang yan mga ka-hybrid. Ayan oh. Oh. So tatlo lang yung aming ina-apply rito na 3 bags ng fertilizer, yung isang bag ng urea at saka isang bag ng triple complete at yung ammonium phosphate. Yan po yung 1620, yan po yung aming in-apply. So ganito na po kaganda yung aming tanim na Lab 777. So napapansin nyo, napakaganda na po at napakadami na po ng suway. Day 18 na po yan. At yun, talagang maganda ng resulta. So yan lang po mga ka-hybrid yung aking muntikong update. At hindi na kami nakapag ano dyan, yung nakapag sugot. At napansin naman namin napakakapal naman ang kanyang suwi, no? So hindi na kailangan. So yan naman mga hybrid, at muntikong update. At sa next update ko po ay yung aming side dressing dito po sa aming tanim, no? So magsa side dress kami, mga medyo verde na to. So after 1 week siguro yan, tingnan namin yung kanyang dahon kung pwede na pong pwede na itong applyan uli. So depende kasi ang sa mga sa leaf, meron kasi tayong tinatawag na leaf chart, no? Makikita yung verde, kung gaano ba ka verde yung dahon, doon mo malalaman yung pag-apply ng abono, no? So pagka ganyang verde na, so magbabago yan. So titingnan natin yung ilang araw pa lang, mga ilang araw yan, at titingnan natin yung kanyang dahon kung pwede natin itong i-side dress o i-top dress na lang, no? So malalaman natin yan kung hindi na tayo pwede mag side dress o top dress. So yan, alamin nyo po ang aking muntikong update. So yan lang po mga ka-hybrid sa aking muntikong video, at stay tuned para po sa more updates. Ayan po, ingat po muli at God bless.